Hi guys, good day. Kahapon hindi ako nag-vlog kasi wala lang, hindi ko lang trip. Pero ngayon nag-vlog ako. Kasi andito kami ngayon sa Coffee Carta, no, and nagko-coffee lang kami ni Nico kasi 2 araw na siyang nasa bahay. Kahapon, Mika? 2 araw na siyang hindi nakalabas ng bahay kasi yun nga, isa lang yung car namin. Tapos nagtrabaho ako, panghapon ako, kaya pag morning lang siyang pwedeng umalis. Pero kahapon lumabas naman siya, pumunta lang siya ng store. Pero yun nga, afternoon, the entire day, andun lang siya sa bahay. So nag-paint siya ng room namin. Hindi pa rin natapos kasi kulang pa yung pintura. Wala na kaming pera pambili ng pintura. Sino pwede mag-donate ng pampintura? Kahit isang ano lang, isang tawag nito, isang balde lang ng pintura. Balde ba tawag doon? Basta yun lang. Ay, sobrang mahal ng pintura dito guys. Pero dahan-dahan matatapos din namin ito lahat. So ngayon, magkakape lang kami ngayon para magkaroon naman siya ng social life sa labas ng bahay. Kahit wala yung friends niya dito, sabi niya okay lang daw kasi mabalik na lang daw siya dito mamaya. So ngayon, after nitong coffee namin, pupunta kami doon sa kanyang tita, sa kanyang auntie, kasi yung tita niya is merong pinapagawang trabaho sa kanya sa forest. Kailangan niyang gawin yun this week, and next week kasi darating daw yung truck para i-collect yung mga kahoy. Kaya sabi niya wala daw siyang car. Sabi naman ng tita niya ipapahiram niya yung isang car sa kanya para magkasya lahat ng mga gamit na kailangan ni Nico pag trabaho doon sa forest. Ayan o, ang dungis ng tao na yan, pero that is fine, wala naman kasi pakialamanan dito. Yeah, it's a proof that you have been working so hard at home. I have a sweat spray. Yeah. Yeah, so now you have a social life here. We're able to have a coffee. Daddy, is this good already that you come to Coffee Carta and have a coffee? Nico, is this already good that you have a social life a bit today? You're able to come out from the house and I have been 3 days, maybe. 3 days. I think 2 or 3 days you've been at home. You've been a home daddy. So siya na nag-aalaga kay Anika guys kapag panghapon ako. Pagdating ni Anika ng bahay, pinapakain niya. Tapos siya din yung nag-help kay Anika mag-answer ng kanyang Koti Teta ba or yung assignment ba. Meron silang assignment pero color-color lang naman yung assignment nila. Ginawa nila together. Tapos siya na rin nag-fill up ng mga forms na kailangang fill upan para sa school ni Anika. At least may katulong talaga ako. Tapos pagdating ko ng bahay, tulog na si Anika guys. Pinapatulog niya na doon sa tamang oras talaga ng tulog. Tapos nung kain din nila, sakto din. Kaya kagahapon, nung bago ako umuwi, pagkatapos ko ng shift, tumawag ako tapos pinaano ko lang sa cam si Anika para mag-good night. Kasi mas gusto ko na panghapon para pag morning, ako naman mag-asikaso kay Anika. Para magkaroon din ng ano ba. Iba kasi pag umaga, hindi kasi kaya ni Nico na magtali ng buhok, yung suklay, ganyan. Suklay siguro, pero yung pagtali ng buhok talaga, hindi niya talaga kaya yun. Pero okay lang naman kasi kapag gabi, kasi tinatanggal naman yung mga tali sa buhok. Tapos marunong naman na si Anika mag-shower. So kailangan lang siyang i-remind na tapos ka na ba, ganyan. So, marunong na rin siya maglagay ng own clothes niya. Kaya kailangan lang talaga ng supervision. And so thankful nandiyan si Nico para gumawa yun habang ako is nasa trabaho. Kaya ngayon, kakapi muna kami para enjoy namin yung moment na to. Kasi 3 araw na pala siyang hindi nakakalabas ng bahay. Nakita namin yung friend ni Nico guys. Dala niya yung kanyang aso. Yan o. Yung kanyang aso guys, so sobrang cute. Gusto ko ng ganyang klaseng aso guys, yung parang stuffed toy, parang hindi aso. Ang cute nga tingnan. Cute. Bait niya guys oh. Ganda. Sobrang cute. Ang beautiful eyes yan.
Andito na kami sa tita Nini ko, guys. So, basically, hatid ko lang siya dito. Tapos, papasok na rin ako ng trabaho. Itong tita niya is, ito yung kapatid ng kanyang nanay. And, meron din silang own house dito. Sa countryside din sila nakatira. So, yung bahay ng tita niya, guys. So, check namin dito sa garage yung car. So, ito yung gagamitin ni Nico sa trabaho niya. Ito yung Pakati Auto or ano ba tawag yung Pakati Auto sa atin sa Philippines, hindi ko alam. Basta ito yung gagamitin niya para magkasya lahat ng mga kailangan niyang gamitin para sa kanyang pagtatrabaho. So today i-check din ni Nico yung yung workplace niya doon sa forest ng kanyang tita. So yan na guys, magsi-separate ways na kami ni Nico. Yung Pakati Auto na ang gagamitin niya. Tapos ako is papasok na rin ako ng trabaho. 12:56 na, 2 o'clock na yung aking trabaho. So, maaga pa naman. Anong ginagawa niya? Hindi ko alam. Ayan. Ayun. Itong kanyang tita guys is napakalaki ng kanyang lupain. Yung trabaho ng kanyang tita is farmer din siya. Napaka-normal yan dito sa Finland na kahit babae farmer. And meron silang malaking field and forest na fina-farm niya. And yung forest, ang nag-aalaga nun is si Nico. Isa yun sa kanyang mga trabaho. And every year talaga merong trabaho na binibigay yung kanyang tita sa kanya. Kasi masumbutin na ibigay yung trabaho sa kapamilya kaysa sa iba pa. Tapos si Nico kasi, napaka-consistent niya. Tsaka maarte siya guys sa forest. Alam niya yung kung ano dapat ang gawin. Paano talaga mas effective na gawin pag-alaga sa mga trees, ganyan ba. Kaya yung tita niya, sa kanya talaga nagtatrust and sa kanya talaga tinatanong kahit na konting puno lang niya na matumba, sa kanya pa rin pinapatrabaho. Of course may bayad yun, hindi yun libre, no. Kahit pamilya mo yun, meron yung bayad, hindi porket kapamilya mo ilibre, dapat dito meron palang bayad kasi nga mahal nga ang tax namin dito and trabaho yun, of course. Anyways guys, pasok na ako ng trabaho. So, hindi ko alam paano pumunta ng trabaho galing dito. Pero sabi ni Nico, keep right, tapos straight lang daw. Hanggang makita ko na yung road. Andito na ako sa parking lot ng hospital guys. And tinatandaan ko na ngayon kung saan ako magpa-park. Dito lagi dapat sa 1B para diretso ako doon sa may bridge. Para hindi na ako mawala talaga. Hindi na ako nawawala. I'm so proud. Hindi na ako nawawala. Saka nung papunta naman sa hospital kanina, galing din sa tita Nini ko, hindi din ako nawala. Kasi right. Tapos nakita ko na agad yung road. Papunta doon sa highway. Kaya hindi ako nawala. Maaga pa ngayon kaya hindi ako masyadong magmamadali. Kasi 2 o'clock pa naman yung aking trabaho. And 1:20. So, mahaba pa yung oras ko. So, mabagal lang ako maglalakad ngayon papunta doon sa dressing room. Itong building na to dito guys, nire-renovate din nila. Siguro mga din ito, bagong wards ba? Kasi nag-expand kasi talaga sila. I don't know kung itong hospital na to is, meron din silang helipad for the helicopters. Kasi nung doon sa Helsinki na hospital, meron silang helipad para sa mga helicopter na emergency. Ano ba tawag dyan? Yung emergency, first aid. Basta helicopter guys. Nasa sila helicopter dito. Ambot lang dari og na pa. At I think na meron din sila dito helipad. Di ko lang alam saan banda yung kanilang helipad. So dito na yung start ng hospital talaga kasi yung doon papunta yan siya sa parking dito. Ito yung old building nila pero parang bago pa rin siya. Alam niyo sa labas itong old building parang sobrang lumang-luma talaga pero sa loob hindi naman kasi nire-renovate nila eh. Pero tingnan nyo yan sa labas, diba? Parang luma talaga siya. Diba? Kita nyo. Ang luma talaga siya. Pero sa loob, guys, hindi siya luma.
Parang ano na rin siya. Bago na rin siya ba. Kita nyo dito guys, meron pa silang mga naka-package na mga gamit. Kasi yan yung mga ginagamit nila para sa renovation nga dito sa hospital. Dito na side na yung new building. Mas malawak yung dito sa new building compared doon sa old building guys. Tapos doon papunta yan doon sa ward namin. May elevator doon. Siguro sa atin sa Philippines, ito yung ganito. May mga pasyente na rin dyan. Kasi diba, sobrang daming pasyente dyan sa atin sa Philippines. Pero dito, marami din naman. Pero, malaki lang talaga yung hospital nila. Malaki yung space ba. Alright guys, tapos na yung shift ko today. Sobrang happy ng feeling ko kasi sobrang dami kong nagawa today. Imagine, nakapag blood transfusion ako ng 3. Tapos, may own patients ako. Tapos, nakapagbigay na ako ng antibiotics on my own. Finally, na-feel ko na talaga na kaya ko. Kasi, nung mga unang araw, guys, hindi pa ako allowed magbigay ng kung ano-anong mga gamot. Unless, nagawa ko yung mga return demonstrations ko. Pero ngayon, natapos ko na siya lahat-lahat. And, I was able to do everything on my own. Yung independent na talaga. Pero alam niyo yung sobrang dami ko pa rin hindi alam, nalilito ako saan siya ilalagay sa computer, sa ganyan. But I'm just so thankful na yung mga workmates ko, they're so helpful and tinutulungan nila ako, pinapakita nila sa akin paano yung ganito, yung ganyan. So they're really like approachable, yung hindi ba yung parang naiinis kapag nagtatanong ako. Kasi guys, ayokong gumawa ng action with na kapag hindi ako sure. Kasi ayokong mapahamak yung pasyente ko. Kaya palagi talaga akong nagtatanong every time na hindi ako sure. So, everything went well sa shift ko today. Sobrang happy ko kasi nagawa ko lahat yun na with the ng language ba. Yung tawag dito, yung language no guys, sobrang hirap talaga. Kaya nakakaya naman. Kaya sa inyo dyan na pupunta dito sa Finland tapos mag-nurse, believe in yourself, kaya nyo yan. Kasi kung nakaya ko, kaya nyo rin. So ngayon guys, magbibihis na muna ako ng damit. Tapos mag-drive na ako pauwi ng bahay. Bukas, day off ko. So baka hindi umulan bukas. Kapag hindi umulan, for sure, nasa forest ako. Kasi gustong mag-pick ng mushrooms para mabenta ko na naman. Hey guys, napagbihis na ako. Yung mukha ko ganun pa rin, magulo. Ganyan na talaga yan. Ay, nako. Masarap na feeling guys na nagawa ko yung trabaho ko today. And I learned a lot. Every day, may natutunan akong bago talaga. Bagong learning, bagong experience. And factor talaga yung workmate na alam mo yung mababait. Tapos, they help you. Yung, alam mo yung makakasundo mo sila kapag may tanong ka, sasagutin ka nila. Kapag hindi mo alam, tuturuan ka nila. Factor talaga yon. And ito sa Finland talaga, language talaga ang key guys para makapag-survive. Kasi sila naman is marunong sila mag-English. Pero kung ano kasi, in terms of patient care, kailangan mo rin talaga ng Finnish. Kasi, paano maintindihan yung sitwasyon ng pasyente mo kung hindi ka marunong ng Finnish? Pero may mga words pa rin ako guys na hindi ko alam. Kaya, tinatranslate ko, chinecheck ko. Tapos, kung hindi ko alam paano siya gawin into sentence, paano yung correct sentence paano yung word na yan gamitin sa sentence, nagtatanong pa rin ako. Every day talaga is a new learning experience. And lang din ako ng bahay guys, nasa sasakyan na ako. Tinitingnan ko lang kung lalabas ba yung isang Pinoy, kung sasabay siya sa akin o hindi. Pero sabi niya naman baka mauna na lang daw ako kasi magbabas na lang daw siya pauwi sa kanila. Anyways guys, sa inyong lahat na nangangarap pumunta ng Finland para maging nurse, go for it.
trust yourself that you can do it. Kasi ganun din ang ginawa ko sa sarili ko. Mahirap talaga ang language, pero kaya naman siya. Sobrang kaya guys. Kasi everyday, kung gagamitin mo lang yung language everyday, may matututunan ka talaga. And the more you use the language, the more you get used to it, mas ano mo talaga siya, masasaulo mo talaga siya. But don't expect too much na ma-memorize mo yung by heart talaga, yung sobrang fluent mo. Hindi pwedeng ganun guys. Dapat slowly, kasi yung language naman is mahirap siya, pero pwede siyang matutunan. Yun talagang gusto kong sabihin. Pero yung gusto nyo magtrabaho dito sa Finland as a nurse or sa Hoiva Paika or like a practical nurse, kailangan mo talaga ng language. Yun talaga ang key para makapagtrabaho ka efficiently guys. Kasi kung hindi mo maintindihan yung sulat ng doktor, yung sulat ng workmate mo, yung endorsement, yung reports, mahihirapan ka talaga. At hindi mo pwede gamitin ng Google Translate palagi, kasi yung Google Translate hindi laging tama yung sinasabi niya. Anyways guys, uwi na ako ng bahay. Salamat sa panonood ng video kong ito. Ingat po kayo palagi. I'll see you tomorrow. Hey hey!